Hello, Hazel. Hello po, Ate Maki. Akala ko wala ka rin eh. Hazel, maraming salamat Hindi mo binaba. Hindi po ako nangiiwan. Oh, Ako po hindi yung ka nang iniwan. iiwan sa ere. Thank you so much. Hindi mo kami iniwan sa ere. Ikaw yung iniiwan? Yun ang hula ko. Ikaw iniwan, no? This time hindi po. Ako po yung nakipag. Pero dati ikaw iniwan, no? Oo, ako yung iniiwan. Pero ngayon po na kasi natuto na po ako. Yan ang gusto ko. Palaban. Si Hazel ng Quezon City, bakit makikihugot sa atin ngayon? Anong pinagdaraanan sa buhay? Ito ba ay past or present? Pass na po siya. Past na. So, ibig sabihin, natuto ka na talaga. May natutuhan ka na. At hindi mo na ginagamit ngayon sa iyong present. Hindi na po. Palaban na po ako ngayon. Wow. Tuna. Tuna, palaman sa tinapay. Yes, sir. Okay, Hazel. Etong kukwento mo sa amin ngayon, huhugutin natin is from the past. Okay? From the past ito, ha? Yes. Oo. So, single ka ba ngayon? May jowa? Ngayon po may na po ako, in a relationship na po In a ako. relationship ka ngayon. Hindi naman siya magagalit pag pinag-usapan natin to. Wala naman po kasi napaka-intindihin niya po. Open-minded masyado. Ay, sana all. Sana all understanding. Yes. Sige, Hazel, hugot na. Go, makikinig ako. Yun na nga po. Nung time po na kami nung ex ko, nakipag-ano po ako sa kanya. Kumbaga, nakipag-live-in ako sa kanya. Like, 8 years yung age gap namin. Then, after, walang-wala siya. Ako lang yung meron. Wait lang. Kumbaga, Ilang taon kayo? 8 years? 8 years po yung age gap. Pero, okay. ang sinagat po ng relationship namin is 5 years. 8 years yung age gap, tapos 5 years yung tinagal na relationship. Ano nangyari? Ikaw Yes po. Nung first, Sige. ako po yung kasi, nung time na yun, is, nung nakilala ko po siya online. Walang-wala siya. Like, So, parang ikaw ako lang gumagastos. din yung Yes. Yes, ako po. Wow, sugar mama, ang bata. Sugar mama, pero mas matanda siya sa akin ng 8 years. Kaya nga, di ba nga? Ang bata mo ang sugar mommy. Oh, so ano Yes, nangyari? sir. Wala siyang trabaho, ikaw ang gumagastos, anyari? Nag-live-in kami. Ikaw Kahit rin na ang wala nagbabayad siyang ng renta. syempre, may needs, ako yung mag-shoulder nun. Siyempre. Ikaw lang may pinagkakakitaan eh. Tapos yun na nga, nung nag-live-in na kami, nagsa-work naman ako. Pero siya nung time yun, wala siyang work. Oh, ano nangyari? Wala siyang- Ano nangyari? Napagod ka, no? Siyempre, kasi imaginein mo, halos mag-1 year na po kami DJ Maki. Tapos, ako lang yung nag-step up sa amin para mag-work siya. Parang, Wait, teka lang, pero ano tumagal lang? kayo ng 5 years. Napagod ka, 1 year pa lang kayo. Tumagal kayo yung 5 years Di eh. ba, actually, ako napapagod dun. Parang binibigyan ko pa kasi siya ng chance. Ah, Hindi nagpapakasyunga ka pa kasi Nagpapako. mahal mo pa siya. Oo, kasi first year ganon. So, Okay. baka sabi ko, ano ko magbago, ganyan. Oo. Hanggang tapos yun, wala siyang work. Nabuntis niya ako after 6 months sa work. Nabuntis ka? Nabuntis niya ako. Tapos nung Wala nagbubuntis siyang ako, work? Parang Wala ang siyang hirap work, naman no. nun. So, paano? sobrang hirap. So, pinanindigan ka pa rin niya? Pinanindigan naman niya ako kasi live-in kami. Nandun kami sa side ng family niya. Tapos, yun na ang mahirap kasi umaasa siya. Pero wala So, siyang ako naman ambag, kasi- di ba? Oh. Wala siyang ambag kasi nga, syempre, dahil nga naiyak ako, nag-work ako, kahit sabi mag-work, kung ayaw mag-work, bahala ka dyan. Anong work mo? Anong work mo during that time, nung buntis ka? Sa BPO po, work from home. Kasi ng pandemic era yun po eh. O tapos puyat-puyatan ka, no? Eh, buntis ka eh. Yes, puyat mo atan. Tapos di ko alam, akala ko may COVID na ako. Dun, buntis lang pala. O tapos, gaano katagal to? Tapos Nung nanganak ka, anong nangyari? Hindi man siya nag-effort para maganap ng trabaho? Para ka ako, di ba? Makatulong man wala lang. pa rin siyang work. Nung nanganak ako ng 3 months na yung baby, wala pa rin siyang work. Kahit pang gatas, pang diaper, di gumawa ng paraan? Hindi, asa lang siya dun sa family niya. Ako rin naman, syempre, nag-resign din ako nung time na nabuntis ako kasi bed rest kailangan. Nag-bleeding po kasi ako, DJ Maki.
saan ko mag-bed rest. Eh, syempre, kailangan mo mag-leave. Manganganak ka. Alam nga namang pagkapanganak mo, pumasok ka kaagad. Di ba? Yun na nga po. Kaso nga, after 3 months, wala pa rin siya work. Di ko nakikita yung pagpupursige niya po sa pag-work. So, humihingi sabi ka ng ko, sige, kaya tulong. mo. So sabi ko sa kanya, kung ayaw mo na mag-work ulit, adi ako na lang ulit maghanap kahit ano pa. Nag-healing, nasa healing stage pa ako ng postpartum ko, ganun. Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun, buti nga po, may tumanggap sa akin na, pero hindi na siya work from home. On-site na pong work yun. Okay. Pero nung after po ng medical, nalaman pong buntis ulit ako. Nagpabuntis ka pa ulit? Te! Ay, hindi ko po kasi alam eh. Kasi that time, wala akong idea na akala ko sa pag-breastfeeding ka, protected ka sa ano. Bakla ka ng Parang ganun, taon. parang Diba? parang akala ko Nagrereklamo ka na wala siyang ambag sa relasyon ninyong dalawa. Walang panggatas, walang pambili man lang ng diaper, walang pang... Tapos, nagpabuntis ka pa ng isa pa. O ano na nyo? Hindi ko Ano? naman po kasi alam nung ate DJ Galing, Maki. Kasi galing. akala ko kasi contraceptive, gano'n. Tapos, kasi yan, pagka mag-ano yan, lambing-lambing kuno, ganyan. Para yun lang. Hindi ko naman po kasi ay bunga. Nadali ng lambing. Ayun. Nasalasihan ako po. Nasobrahan sa lambing, nabuntis. Nakakabuntis talaga yung sobrang lambing eh. Kaya wag kayo magpapalambing ng sobra-sobra kasi nakakabuntis talaga yan, nakakaloka kayo. Okay, so nung nabuntis ka ulit, ano nang nangyari? Meron pa ba siyang ginawa na nag-effort pa ba siya? Nag-effort na ba siya na maghanap ng trabaho? Hindi pa rin. Ganito nga po sabi ko sa kanya. Hindi ko na kaya kasi mag-work. May 3 months baby, tapos buntis na naman ulit. Kaya nga ni. Ano Bayani gusto na mong ba ako? gawin? Kakaloka, Sabi ko, bibigay ang kasi- katawan mo niyan. Kasi inaano ko na siya eh. Parang inaano ko na nga siya mag-work eh. Anong year na to? Saan? 2021? Year 2023. 2023 na. 2022. Ako na buntis sa umpisa. Sa una po naming baby. Tapos 2023, buntis na ako ulit. After 3 months Hindi ka po. na nagtrabaho. Saan kayo Hindi na ako kumukuha? nakapagtrabaho. Saan kayo kumukuha ng panggastos Nung time niyo na sa po araw-araw? yun, tinutulungan din po ako ng side ng mom ko kasi nasa abroad yung mama ko. Tapos, tumutulong din yung yung side ng family. Pero kasi nung time na nanganak po ako sa una ko, meron akong SSS. Kumbaga, sinolder ko ang anak ko kasi nagbayad naman si employer sa akin. Ganun. So, yun po. Yung natanggap ko dun sa SSS, pinabayad ko po sa panganak. Tapos yun nga po, nung 3 months na, tapos nabuntis na naman ako, umiyak na ako sa kanya, nagmamakaawa na. Kulang naman lumuhod po ako sa kanya. Eh, dapat lang kasi mag-work kumilos siya. Oo, kumilos talaga siya. Kasi Ganun nga, nga po pa na kasi. siya yung tatay eh. Provider, di ba? Opo. Tapos alam naman yung sitwasyon mo, hindi ka naman papetiks-petiks lang. Yun na nga po eh. Parang, ang lumalabas ba, ni spoon feed siya. Kailangan, siya, ibibigay na lang lahat. Ganun. Nasanay siya sa ganun. Ano ba to? Yung ex mo na yan, ano ba yan? Yung pamilya niya ba? Ano siya? Panganay? Bunso? Gitna? Ano siya? Bunso. Dalawa lang po silang magkapatid eh. Baka yung nabebe? Nabebe masyado? Nabebe masyado yan siguro sa kanila. Sobrang nabebe. Sobrang na-spoiled. Kaya, Sobrang na-spoiled po siya. kaya gano'n, Kaya nabebe. Hindi sanay. Akala ko po kasi bago eh. Opo. Akala ko siya kaya pang magbago. Kapag may kasi, akala ko pag gusto niya magkapamilya eh. Kasi sabi niya nga, nung time na yun, 29 na siya, wala pa siyang anak. May mga naka-relationship na siya. Umasa ka na magbabago siya? Umasa po ako na baka ito na yung time na pag once nagkaanak ka, nagkaanak kami. Hindi ganun yun eh. Hindi ganun yun. Exactly, yun na nga po. Oo. Kahit magkaanak kayo na isang dosena, kung hindi siya magbabago, hindi magbabago yan. Nasa tao po talaga. Kahit isang dosena maging anak ninyo, kung wala talaga sa niya na magbago siya, hindi talaga magbabago yan. DJ Maki, kasi po yan. Tapos kaya nga po, nung time na yun, pinilit na siya mag-work. Tapos, ako lang din talaga yung nag-aalaga doon sa baby namin 3 months. Kahit na wala pa siyang work, hindi siya tumutulong mag-alaga. Eto umabot kayo ng 5 years, di ba? Umabot kayo ng 5 years. So, nung sa ika-5th year nyo, doon ka na nag-decide na makipaghiwalay. Na hindi mo na talaga kaya. Ano yung nagtulak sa'yo na dahilan para masabi mo sa sarili mo na, hindi na, wala na, finish line na to, wala na, finish na, ayoko na talaga. Enough is enough, ganun. Nung time na na nag-deteriorate na yung mental health ko. Kasi
po kung parang yung postpartum, sobrang tumagal siya sa sistema ko. Kasi imagine niyo po, 3 months baby na buntis na naman, tapos nanganak ulit. Oo, tapos may grabe yung toddler ako. postpartum mo. Magkasunod yan, te. Po. Yun po. Nung time na yun, parang ano na po madilim na yung isip ko, magulo na. Oo, kung ano-ano na Nasasaktan ko na, pumapasok sa isip mo. sobrang nagkakaroon na po ako ng suicidal thoughts. Mm. Nung time na yun, may pag-self-harm na rin siya. Oo. Pero yung mga bata, hindi ko po sila sinasaktan, hindi ko po sila hinasaktan. So, yun yung nagtulak sa'yo na Kumbaga- dahilan para makipaghiwalay. Kasi ang hirap po na alam niyo po yun na dalawa na yung baby. Pero pero nag-work pa. Yun naman ang nagkakapag-work naman. Kailangan lang talagang pilitin. Nung naghiwalay kayo, anong ginawa niya? Naghiwalay kami, pinag-usapan ko, nasabi ko, siguro hanggang dito na. Wala siyang ginawang effort na para ma-win back Wala! ka? Parang normal na. Parang, Sige. alam mo yung sasabihin niya sa'yo na, hindi, kaya pa natin ito ayusin. Ayusin natin para sa mga bata, ganito, ganyan, magtatrabaho ako. Wala siyang ganon? Nung mga panahon na kasi ilang beses na rin po kami nag-ayos pinatay ayusin. Kasi nga, siyempre, galing din ako sa family. Ayoko rin sana iparano. So, every time na may ganong, kami, higwaan kami. Gusto namin sana ayusin, ganyan. Pero nung time na nag-decide ka na ayaw mo na, enough is enough, hindi na siya nag-effort pa. Hindi na siya nag-effort. Hanggang Kumbaga, ngayon, hindi siya nagpapadala sa mga bata? Ngayon po talagang saktong-saktong bills na lang yung binibigay niya. As in, kailangan mo mag-send ng resibo, kailangan mo mag-send Wow. ng eksakto. At si Maki, hindi po siya magbibigay ng extra. Ako Wow, na bahala dun sa extra. taray. Kailangan naka-file? Ano yan? Nagbayad ka ng tax, ganon? Pa-file ka sa BIR, ganon? Kailangan naka-ano siya? Ang tawag doon, naka-liquidate. Nakakaloka naman. Pagka mga bills para sa anak, huwag ka na mag-question pa. Kapag sinabi ng Diyos o ng ex mo o ng nanay ng bata na ito yung kailangan ng mga anak, dapat nga dagdagan mo pa eh. Diba? Pag sinabi, okay ka na ba dyan? Kakaloka. Sabi ko nga, na hindi ako katulong ng mga sabi ko, kung makapag-ano ka ng saktong-saktong pera, kala mo, katulong ako na alagaan Oo, sila. tagapag-alaga ka kamo ng bata. Ano to? Ano ako? Yaya? Nanay ako ng anak mo, huy! Ganon. Actually, ito ang sinabi niya sa akin, binalik niya sa akin sinabi. Oo, tama ka, hindi ka yaya. Nanay ka ng mga yan. Kaya, gagawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Wow! What a word! Gawin mo ang mga dapat mong gawin na parang hindi mo ginawa ng mga nakaraan. Di ba? Na ikaw lang ang nagtatrabaho, tapos nabuntis ka, una, pangalawa, tapos wala man siyang trabaho, wala man siyang ambag, tapos ending, kakarampot, ngayon na lang nagbibigay, tapos makakarinig ka pa ng ganun? Wow! Wow! Sinong hindi magsasabi na tama na to? Sinong hindi mauubos sa ginagawa niya? Anong taon kayo naghiwalay? Sorry. This year lang din po. This Miss year Ma. lang. Tapos ngayon may bago ka ng partner. May bago na pong part. Oh, may bago rin kayong Sorry anak. po. Sorry. Wala na po. Ano po sumama na po ako sa liwanag. I mean sa rainbow. Sa liwanag. Nakakatakot. Rainbow. Ang kinakasama mo ngayon ay lesbian. Tama? Yes. Okay. Happy Pride. So, dito sa lesbian mo na partner, kamusta naman ang relationship ninyong dalawa? Nakaramdam ka ba ng payapa, ng pahinga? Isang malalang exhale bang naramdaman mo? Wala na bang stress? Walang stress talagang. Good happy for ko, you. Happy. Sobrang sabi ko, sana noon ko pag ginawa to mo. Syunga ka eh. Hindi. Part naman yan ng journey mo sa pagkagising mo. Yung ganyang moment. Para makilala mo yung bago mo ngayon. Yes. At saka parang yung pagiging nanay ko, dun po talaga ako pinuto. Oo. Kasi, tingin mo, DJ Maki, sinasabi ko lagi sa sarili ko na nung kahit na wala pa kami, like, halos depressed na rin po kasi nung kasi nga dahil sa ginagawa. Sabi ko, gusto ko na lang tapusin yung buhay ko. Yun nasa mindset ko. Pero nung nagkaanak ako, biglang nagbago. Ang nasa mindset ko na ngayon,
Nung dati, sinasabi ko, gusto ko lang matapos yung buhay ko. Ngayon, sinasabi ko na pahabain niyo pa po yung buhay ko para magabayan ko na yun. Gabayan ko pa yung mga Alam mo kung bakit, Hazel? Alam mo kung bakit? Kasi nahanap mo yung purpose mo sa buhay mo. Yung purpose kung Totoo. bakit ka nabubuhay, yung purpose kung bakit mo pinagdaanan lahat ng yun, yung purpose kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo ngayon at yung mga nagawa mo from the past, may purpose. So ngayon na nakita mo yung purpose mo, nalaman mo na yung purpose mo, meron kang dahilan, meron kang drive para gawin yung mga dapat mong gawin ngayon. At ang maganda niyan kasi nasa tama ka ng landas. At ngayon, nakafocus ka para sa mga anak mo. Which is, yun talaga yung purpose mo. 'Di ba? Ang saya 'di ba pag nahanap mo kung ano yung purpose mo sa buhay. Yun yung makakapagbigay sa ng kulay. Yung kulay ba sa buhay mo? Magkakaroon ng dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, kung bakit mo pinaghihirapan to, kung bakit ka nagsusumikap. Yun yung dahilan, yun yung purpose ng buhay mo. So, good for you kasi nahanap mo na. At nahanap mo rin, may bonus pa. Meron kang partner na sobrang nakakaramdam ka ng kapayapaan. 'Di ba? Pahinga, hindi puro stress. Kalmado. 'Di ba? Hindi man, very unusual man yung relationship ninyo, which is natatanggap na rin naman ngayon, 'di ba? Open na rin naman tayo sa ganyan ngayon. Pero 'di ba, ang saya, ang sarap maramdaman na meron kang karamay sa mga pinagdaraanan mo sa buhay. Ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yun, may umiintindi sa'yo. Diba? Kaya Hazel, bongga. Okay. Ano yun, Hazel? Yun nga po yung masaya sa part na to na actually, nung una, natatakot po akong pumasok ulit sa relationship. Kasi sabi ko, fresh pa yung sugat. Yung takot, Hazel, hindi naman nawawala yung takot. Ano lang kailangan lang siguro talaga nating magtiwala ulit. Mahirap talaga, 'di ba? Hirap magtiwala ulit Pero syempre, kailangan natin labanan 'yan kasi pag di natin nilabanan 'yan, di tayo nagtiwala ulit. Paano natin mamimit yung taong para sa atin kung di tayo magtitiwala ulit? Ano lang, ano yun lang natin yung puso natin na manatiling bukas. Pero huwag mo kakalimutan na i-guard pa rin yung heart mo. 'Di ba? Alam mo kung ano lang ito-tolerate mo sa hindi. 'Di ba, Hazel? Thank you so much, Hazel. Sige, last ano na, kung anong yung mismong natutuhan mo doon sa pinagdaanan mo na na-apply mo ngayon dito sa kinakasama mo ngayon. Yes, natutunan ko po na hindi naman masama na magmahal. Pero huwag mo yung ito-todo na halos mauubos ka na. Yeah. To the point na hindi nakikilala yung sarili mo. Kumbaga, joy. Enjoy, no pressure, no stress. Basta ibigay mo lang yung pagmamahal na sapat na hindi ka mauubos. Yun po yung natutunan. Maraming salamat, Hazel ng Quezon City. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!